A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang 40 hadith na naulat si Hadith Nawawi. Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal amalu binniyat. Sa pinuno ng mga mananampalatayang Hafs Umar ibn Al-Khattab, nawa siya ng Allah, na nagsabing narinig ko ang sugo ni Allah na nagsabing tunay na ang bawat gawain ay nakabatay sa layunin. Gagantimpalaan ang tao ayon sa kanyang nilalayon. Kaya man ng mga ibang bayan sa kanyang sugo, ang kanyang pangibang bayan paglipat ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Sino man ang mag-ibang bayan sa makamundong pakinabang o kaya ay para sa baing mga pangasawa, magkagayon ang kanyang pangibang bayan ay para sa kanyang nilalayon. Bukhari at Muslim. Hadith na ito ay isa sa mga hadith na kung saan napakahalagang paksa. Kaya naman ang sabi ng mga ulama, kasalig ang Islam sa dalawang hadith. Isa rito ay ang hadith na ito, ang pangalawa ay ang hadith na inuulat mula kay Aisha, kalumang gumawa ng gawaing hindi tugma sa aming gawain ay hindi ito hadith na ito. Unang hadith ay haligi ng mga gawaing may kinalaman ang puso, gawaing puso, na kung kaya ito ay timbangan ng gawaing nakakubli o hindi hayag. Samantalang hadith na inuulat mula kay Aisha radhiyallahu anha ay haligi naman ng mga gawaing panglabas. Halimbawa, isang tapat o muklis na lalaki, walang kapantay ang kanyang pagiging muklis, ang tanging hinahangad ang timpala mula kay Allah sa kabilang buhay. Ito ang paraiso ni Allah, ngunit kanyang pagsasagawa ng isang mabuting gawa, pagsamba kay Allah, ay punong-puno naman ng bid'ah, gawaing bago na idinagdag sa Islam. Ito, pagdating sa niya o layunin ay walang alinlangan na ito'y isang dalisay na layunin. Ngunit makikita naman sa kanyang pamamaraan sa tuwan ng ibada. Ang ibada ito yung pagsama, hindi ito naayon sa pagpapatibay o pamamaraan Islam. Siyang ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith ay nagpapahayag ng hindi katanggap-tanggap kapag ito'y hindi ginawa alang-alang kay Allah. Ibig sabihin dito ay ikhlas. Himok na taglayin ng ikhlas o katapatan sa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hinati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao sa dalawang uri. Unang uri, taong gumagawa ng gawain ng mga layunin ay para kay Allah at ang kanyang habag at ang kabilang buhay. Pangalawang uri, kabaliktaran ng naon ito, ay nararapat na himukin sila sa ng ikhlas para kay Allah. Kinakailangan ng pangangalaga ng isang tao ikhlas at paghimok dito, dahil sa iyo ang mahalaga at pangunahing haligi sa pagkakalikha sa sangkatauhan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Hindi ko ikanilikha ang engkanto at kundi para sambahin lamang ako. Ito ay matuan sa mga talata ng Surah Al-Adiyat 56. Kahusayan sa pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ay magkaibang paraan ng paglalahad at ibahagi nito. Ang tao ay nagkapagkalooban ng gantimpala o parusa batay sa kanyang nilalayon. Kaya, kagaya ng sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat ay nakabatay sa layunin at gantimpalaan ng tao ayon sa kanyang nilalayon. Hijra, na tinatawag dito yung pangibang bayan, ay sa mabuting gawain kung ang layunin ng kanyang likas ay para kay Allah at sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng gawain ng layon para at sa kanyang propeta, tunay na ito ay bilang sa mga gawain mabuti dahil sa angari mapalapit kay Allah at ang pagpapalapit sa kanya ay isang gawain niya. Uri ng hijra, tinukoy mo rito kung ikay mangibang bayan o sa iyong mismong lugar at kadahilan nito ay hindi mo nasasamba ang Allah, maaari pahintulot sa iyo na lumayo ka dun sa lugar mo para maisagawa mo yung Allah subhanahu. Hijra, ang pangkahalatang paliwanag. Ang hadith ay kabilang naghihimok ng bawat Muslim na taglayin ang katangiang ikhlas sa nanggawaing pagsamba. Ibig sabihin, kinakailangan sa mga mananampalataya ay mayroong kapagkasin sa iyong gawain na hindi ka pakirang ginagawa mo to para sa iyong Panginoon.
Sabihin ng sahaba, si Umar ibn al-Khattab, siyang Amirul Mu'minin, na ang ibig sabihin ay pinuno ng mga nanampalatayang ikalawang kalipa o pinuno pagkatapos ni Abu Bakar radiyallahu anhu, pagkatapos namatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag naman siyang Abu Hafs, na ibig sabihin ay ama ni Hafs, kung saan ang tinutukoy dito ay isa si Hafsa radiyallahu anha, na isa sa mga naging asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn al-Khattab ay kabilang sa mga nabanggit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapasok sa Jannah o Paraiso. Ang ibig sabihin ng ikhlas ay taos puso at sincere lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amirul Mu'minin, pinuno ng mga mananampalataya. Radiyallahu anhu, lugdan siyan ni Allah, ginagamit na panalangin sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag nababanggit ang kanilang pangalan. Rasulullah, Allah kung saan tinupeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sa Maka patungong Madina. Sa panahon kasi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan sila sa matinding pagsubok kung saan ay hindi na isasagawa ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga kupar na sila ay hinasagawa dito. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbaba ng ilang ayah na kapahintulutan sa kanila na sila ay mag-iwang bayan, pagawa nila ang kanilang pananampalataya doon. Mga Muslim na nakararanas sa panahon natin ngayon ay nag-Muslim halimbawa, hindi nila may sagawa ang kanilang pananampalataya dahil ng hadlang ilang mga magulang, kapatid, kamag-anak o bayo ano man yan. Pwede kang pahintulot ng Allah na ikaw ay mangibang o umalis sa sarili mo na yun para lang masamba subhanahu wa ta'ala. Ang muhadith sa mga pantas ng Islam, iniipon ng mga hadith ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabihin ang tinutukoy dito ay ang mga aklat ng Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim na si pinakana sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung mga ginawa at pinahintulutan niya na tinatawag na sunnah. Nakita at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pananampalatayang Islam, ang pangmaramihan na sahabi ay sahaba. Ito yung paraisong nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong natatakot at sumusuko, tumatalima sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. This section is credited to Sheikh Muhammad Raya Bani. Ito ay ating binasa at mapagpupulotang aral. Buod sa ating binasa, sinabi dito sa una na inamal amalu, bilihin ang lahat ika ng mga gawain ng mga inapo ni Adam ay niyat. Halimbawa dito, kung ikaw ay aalis ng bahay para sa iyong skating or pagpunta sa basketballan, meron kang niya nito para ika ng layunin ay merong ang intention ay merong nilalayon. At yun nga, kung layunin may maglaro para doon sa paglalaro. So, kung ang nilalayon ng gawa mo, ang sinasabi mo ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay meron din gantimpala. Inshallah ay subaybayan nyo pa po ang nating maitatampok sa hadith na ating pinagkunan. Ito ay sa hadith Nawawi, 40 hadith. Inshallah, alhamdulillah, panahon po ng Ramadan ngayon, marami tayong oras para basa ng ilang mga hadith at sa atin ng ating mga kababayan, kapatid, kamag-anak na magkaroon din sila ng idea patungkol sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahaba ng sagalin na maging aral din sa kanila ay gabayan sila na Rasulullah. Wa akhiru dawana alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.